What's up mga kalangga, mga ka-insik? Hello, good morning each and everyone. So good morning po sa ating lahat. Ayun, nakikita nyo po, ano po kami dyan, nangape with brewed coffee and papa with milk and with the small amount of bread char. So good morning mga kalangga, nasa loob kami ng aming maliit na tindahan dyan kasama si Papa at si Insik mga kalangga. So ayun, nakikita nyo po ang aming tindahan. Ayan, nagbo-brewed coffee si Insik without cream, char. Kasi yan lang yung available na coffee mga kalangga. Pero si Papa, bawal po siya ng mga kape, ng mga 3-in-1, kaya energy yung sa kanya mga kalangga. Smiling si Father mga kalangga, no? So ayan, nakikita nyo po, super happy. At si Expings po ay nag-iingay dyan kasi gusto din daw po niyang mga mga kalangga. At bawal nga po sa kanya ang mga kaya maaga po ang kanyang breakfast dyan mga kalangga, no? So ayan, good morning po ulit. At pagkatapos po mga kalangga, transition po tayo. Pagkatapos naming masarap at masagana na breakfast kasama ang family mga kalangga, ayan, pumunta po ako sa likod habang naghaling po kami mga kalangga, no? Kasi katatapos ng aming breakfast at nagluluto naman po kami ng kanin, baka gutumin na naman po kami mga kalangga, o diba? Yan, mais po yung lulutuin namin kasi po masarap ang mais mga kalangga. So ayun, naglilibot po ako dito sa aming munting garden. Nakikita nyo po ang taba-taba ng aming kalabasa. May mga na po siya, may mga bulaklak, namumunga na po din yung iba. At ang pinakamasarap po at ang sayang tingnan ay itong aming kamatis mga kalangga. Kung sa po, cherry tomato daw ito, pero po siya, sobrang liit na kamatis, bisayang kamatis po siya mga kalangga. Credit po sa nagbigay po ng similya, thank you po sa nagbigay ng similya ng kamatis na yan, si Helen Aringay. Iba po yung lasa ng kamatis na yan mga kalangga, kasi matamis po siya, hindi po siya lasang kamatis talaga. Yung amoy niya, amoy kamatis, pero yung lasa niya matamis, parang hindi siya kamatis mga kalangga. Ang dami po niyang bunga, ang lulusog at ang sarap tingnan. Madami po siyang bunga mga kalangga. So ayan, pinitas-pitas ko na po siya kasi may plano po ko para dyan mga kalangga, no? Ang sarap talaga pag may tanim ka sa bakuran mo, kasi may mapipitas ka mga kalangga. So ayan, naglisod na ako dyan pag pang-harvest, kaya tinawag ko si Insik. Siya po yung nagpatuloy ng pamimitas ng mga bunga ng kamatis natin dyan mga kalangga, no? So ayan, na may bulaklaki na short. Si Insik na may bulaklaki na short. Ayan, so halos maubos na po niya yung pagpipitas ng mga hinog. Sobrang dami po talaga ng hinog mga kalangga. Yan po. O diba? Pag may itinanim, may aanihin talaga. So magtanim na po kayo. Thank you po ulit kay Ma'am Helen Aringay sa pagbibigay po niya ng punla ng kamatis na ito. First time po namin na makatikim ng ganitong, as what I've said po, first time po talaga naming makatikim ng ganyan na lasang kamatis po. Ayan po. Ayan din po ang aming tanim na ampalaya mga kalangga. So maliliit pa yan mga kalangga, pero yung iba po mga kalangga ay medyo tumaas-taas na po siya. Kung sa Bisaya, panikat-kat na siya sa mga sa mga tag-as. So kanipod siya mga kalangga. Ito po yung sili na para bang aksidente lang siyang lumaki dyan. Ewan ba, siguro may napuntang buto dyan, kaya tumaas siya. Binabayaan na lang po ni Papa since namunga na naman po siya ng malalaki. Meron na siyang mga bunga mga kalangga. In fairness, meron na siyang mga hinog na bunga. In fact po mga kalangga, marami na din po kaming napitas dyan. At habang namimitas, si Insik ay naisipang uminom ng buko kasi daw nanguha siya ng buko. Ayan, papansin nyo si Insik. So ayan po, pagkatapos ko magliwaliw sa aming garden, chinecheck ko po itong aming mga tuta. So may tanggol ng Batang Quiapo, yun po yung si tanggol mga kalangga. At itong aming dalawang maliliit na na puppy na sina Mariko at si
Mariko at si Margo. Yan yung mga pangalan nila. Puro po sila mga babae mga kalangga. So yan, nilibot ko po, tinignan ko po yung iba. Yung iba nandun po sa gilid ng kalsada. At syempre, chinichik ko po ang aking pinakamamahal at pinakalablab na si Sphinx. Hello baby ko. Ayun, si Sphinx mga kalangga. Kaya po siya andyan kasi every morning po ay talagang wino-walking siya na kanyang daddy. Minsan ako, minsan si Papa. Kung sino yung walang ginagawa, siya po yung nag-walking kay Sphinx. At ayun po yung aming pinsan, si Manian-an na napakaaga pong nag-wifi kasi nag-check siya ng mga homily every morning po sa mga ibanghilyo bitaw. Religious po kasi si Manian-an. So back to Sphinx, ayan nga po siya, tumatalikod-talikod siya sa akin kasi ang tagal daw niyang kunin dyan. Gustong-gusto na niyang pumasok sa loob kasi si Sphinx po kasi, kung hindi niyo na itatanong, alas 4 pa lang ng umaga, gumigising na yan. Nanggigising na po sa aming dalawa ni Insik yan. Kaya, kapag umaga na, inaantok na siya, gustong-gusto na niyang maglinis ng katawan kasi pagkatapos siyang wino-walking, nililinis po ang kanyang katawan para iwas po sa garapata, no? So, yan po yung titindahan kung sa labas po niyo titingnan. Cute siya. So, yan po yung ating surroundings kapag umaga. So, ayan, nangugulo si Tanggol. Nanggugulo din si Rambo. Ayan, marami po kaming mga aso ditong alaga, mga kalangga. So, ayan, no, ang ganda po talaga ng umaga pag nasa bukid ka. Mga kalangga. Ayan po yung kapaligiran. Napakaganda ng panahon. At ayan po yung bahay ni Papa, mga kalangga. So, sa mga nakamiss po dyan sa bahay ni Papa, ayan po yung bahay nila Papa at ni Inday Lucy. At ang kanilang papaya, mga kalangga. Super dami ng mga namumungang kahoy dito, mga kalangga, kung hindi nyo na itatanong. So, balik po tayo dito kay Sphinx kasi hindi siya nakikinig sa akin kasi gusto na daw po niyang pumasok sa loob. So, ayan po. Sa mga po dyan, sa mga subscriber at followers namin na nagtatanong kung bakit matagal po kaming nawala. So, ayan po. Meron po kaming pinagdadaanan po talagang sobrang bigat at sakit na na tagpo. So, ayan po mga kalangga, habang nagmumuni-muni kami at nagmamasid-masid sa paligid, nakita po ni Papa na napakalaki na pala ng bunga ng kanyang banana, ng kanyang saging, mga kalangga. So, naisipan namin na why not, diba? Tutubain na daw ni Papa, mga kalangga, kasi yung iba, nagka-crack na siya dahil sa kanyang, due time na, parang lumalampas na po sa time na pwede siyang i-harvest. Kaya ayun, sayang naman po 'di ba kung yung makikinabang yung ibon lang. Kaya ayun, si Papa na talaga yung talagang nangunguna po talaga sa pagtuba, no? Tuba po kasi siya sa Bisaya. Yung pag-harvest po ng banana is tinatawag po siyang pagtutuba ng ng saging, mga kalangga. So ayan. Nakikita nyo po sobrang laki po niya. Yung isang sipi, yung isang bugkos ba, yung isang buo ba, is talagang napakabigat kasi sobrang laki. Yung isang piraso nga, busog na talaga yung isang tao, mga kalangga. So ayan habang minimemorya sa ating isip yung ano kayang itsura niya kapag hinog na siya, mga kalangga, sayang at talagang ayun, natumba na yun, mga kalangga. Pero hindi po siya talaga ni Papa. Itutumba lang po siya ni Papa. Tapos kukunin niya yung saging. Yun po yung yung proseso po ng pagtutuba ng saging, mga kalangga. So, kaway-kaway dyan sa mga taga-bukid at sa mga marunong magtuba ng saging. Ayan, sa taga-barangay Agsuwaw. Shout out po sa taga-bukid na nanonood ngayon, mga taga-probinsya. Yan, sobrang laki po talaga. Yan, nahulog na. Maraming dagta, mga kalangga, Oh, nagka-crack na yung iba. Sobra pa talaga yung laki niya. Oh, see? Ang lalaki. Kaya sinipi-sipi ni Papa yan, mga kalangga. Ano ba yung sipi sa Tagalog? Insik? Parang sinipi-sipi niya. Tinatanggal niya yung hinihiwalay niya yung kada sipi ba. Kasi ipapasok namin yan sa sako at papahinugin, mga kalangga. Diba? Ang sipag ni Papa, sana all.
So, nakikita nyo po, yun po yung sinasabi ko, nagka-crack po yung iba kasi po sa sobrang ano na niya, guwang na ba. Dapat po, before dumating yung due time niya, ina-harvest na siya para hindi siya magka-crack. Sa sobrang laki din po niya, kaya ayun, nagka-crack po siya. Ayan, sarap po, diba? Lalo na kapag mahinog na po yan, mga kalangga. So, ayun nga po, mga kalangga, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubayba at sumusuporta pa rin sa Langga Insik Vlog. Thank you so much po sa hindi nang iwan sa amin kahit hindi po kami nakapag-vlog ng maraming araw, ng ilang linggo, mga kalangga. So, one of these days, i-explain ko po namin sa inyo kung ano po yung mga kaganapan. Isa po sa dahilan ng hindi namin pag-vlog ay, yun nga po, talagang nataon na nasira po yung cellphone ni Insik, mga kalangga. Talagang nag-shutdown siya, hindi na siya nag-on. Yung cellphone niya, hindi na siya nag-on kahit i-charge pa namin, nag-vibrate lang po siya. Pero hindi na po siya nag-iilaw, wala na po talagang tao ang LCD niya. Tapos pinatingnan namin, mga kalangga, ayun nga po daw yung sira LCD. At ang sabi po nung, yung mag-aayos ng taga-cell shop na, kung magpapalit ng LCD, buti bumili na lang kayo ng bago kasi mahal po yung LCD ng wow, yung klase po ng cellphone ni Insik kasi bihira na po yung ganong cellphone. Ngayong iba po ay nag-face out na. Kaya ayun, mga kalangga, thank you po ulit sa lahat ng mga hindi nang iwan, sa lahat ng mga naghihintay sa mga bago naming upload. Thank you very much. Bye-bye!